Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Meron palang namumuong darating na people's power ngayong buwan lang na ito. Kanina ko lang nalaman to eh. September 21 ang pinakamalaking pagtipon-tipon sa buong Metro Manila ng lahat ng mga aktivista at mga makabayan groups at mga nasyonalista at mga patriots, mga eskwelahan, mga professors, lahat magtipon-tipon sa isang rendezvous sa EDSA Shrine ngayong September 21. Pero ngayong weekend, ngayong Biyernes at Sabado, bukas yata, ay makumpisa na yan. September 13 ay umpisa na ng mga pagkilos protesta sa Metro Manila. Ito na yung pagkakataon na maipakita natin sa mga halimaw na yan, sa mga buhaya na yan na malalaki ang ng tiyan. Pakita natin na ang sambayan ng Pilipino ang bossing ng lahat. Tayo ang bossing ng Congress, tayo ang bossing ng Senado, at kahit si PBBM ay tayo ang bossing niya. Kaya dapat marinig ang boses ng masa. Kaya sa mga taga Maynila na malapit lang dyan, sa EDSA Shrine, ay samahan niyo ang ating mga magiting na kapatid para dadami at lalakas ang boses ng taong bayan na humihingi ng hustisya sa pinagwawaldas na pera ng mamamayang Pilipino. So ito ang balita courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel, atin panoorin. Sa pagtindi ng pangangalampag sa gobyerno, takot na ang mga residente ng isang exclusive village sa Makati. Lumabas kasi ang mga impormasyon na posible silang madamay sa kilos protesta laban sa mga sangkot sa flood control scandal. 2,000 pulis ang ide-deploy ng PNP para matiyak ang seguridad sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa McKinley Road sa Makati. Hannah, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, 2 araw bago ang umuugong na di umano'y malakihang kilos protesta kontra korupsyon, nananatili namang kalmado at tahimik ang sitwasyon dito sa kahabaan ng McKinley Road sa Makati. Tila naghahanda ang ilang residente ng Forbes Park sa di umano'y posibleng rally o mobilization sa kanilang lugar. Nakatanggap kasi ang Bilyonaryo News Channel ng report na pinaghahanda raw nila ang Homeowners Association at barangay tungkol sa heightened security sa exclusive village. Yan ay bunsod ng serye ng corruption scandal sa maanumalyang flood control projects. Kumalat daw ang umuugong na protesta sa September 13 na posible umanong dumaan sa may McKinley Road. Para sa isang taga-Forbes na tumangging humarap sa kamera, pakiramdam niya susugurin sila roon. Mob mentality raw ito, ayon naman sa isa pang residente. Nitong nakaraang linggo, sinugod ng ilang demonstrators at flood control survivors ang opisina ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ito mga kababayan, talagang susugurin ng bahay mo kapag ikaw isa sa mga kontraktor na buhaya, na scammer. At kung ikaw ay isang public official na buhaya din, at kapag na nakita or nalaman kung saan yung bahay mo, ay siguradong nasa listahan ka na. Kaya lumipat na kayo ng bahay kung kayo yung mga buhaya na nandyan sa Forbes Park. Kasi hindi naman mga gago itong mga nagprotesta na basta lang susugod kahit kaninong bahay. Kaya yung nagsabi na kinabahan sila, ayun yung mga mga corrupt na kontraktor, o di kaya sila yung mga congressman at mga senador na sangkot dito sa flood scam. Bakit ka matatakot, di ba? Pero suggestion ko lang, itago niyo ng mga sasakyan niyo sa inyong mga garahe para hindi yan masusunugin. Kasi hindi natin malalaman eh. Baka biglang magagalit yung mga nagprotesta dahil mga galit na nga yan, ay biglang magaya yung nangyari sa Nepal at Indonesia. Hindi malayong mangyari una Indonesia, bakit sumunod Nepal? Baka susunod Pilipinas dahil magkapareho ang pattern eh. Sa Nepal ganun din, may mga Nipo kids na mayayaman na katulad ng Nipo babies dito. Kaya sa Nepal yung mga nagprotesta ay mga teenager yon, mga Generation Z.
at galit na galit sila sa mga Nepo kids, yung mga anak ng mga nagpayaman na mga magnanakaw na public official. Katulad talaga sa nangyari sa atin sa Nepo babies. Pero tayo, wala tayong ginawa sa mga Nepo babies eh. Humahanga pa tayo, di ba, sa mga Nepo babies sa Pilipinas, which is maling-mali. Kaya ang talagang ang pinakabusing ng sambayan ng Pilipinas, ang soberenya ay ang taong bayan. Bakit tayo ang nagsisilbi sa mga congressman at senador? Bakit tayo ang nagpapayaman sa kanila? Tayo ang bumuto sa kanila eh. Tayo ang nagluklok, so dapat sila yung mag-alaga sa atin, sila yung gagastos sa atin, sila yung magbigay ng katulad ng project na yan na flood control, dapat gagawin yan kasi pera ng taong bayan yan. Kaya kung ako ang leader ng na kilusan, ay magbigay muna ako ng warning sa isang buwan na kung walang mangyari diyan sa sirkos sa Senado, sirkos sa Congress, kung walang nangyayari diyan, lahat ay daldalan lang, ay babalik kami ng grupo para na sa medyo matapang na pagprotesta. Ito na yung dapat gawin, di ba? Meron muna warning, peaceful muna, at kung hindi makuha sa santong paspasan, make that hindi makuha sa santong dasalan ay santong paspasan. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Mali ba yun? Nagwa-warning ka na di ba? Kung hindi kasi bigyan ng leksyon yung mga yan, ay mamimihasa talaga. Sa susunod na taon, lagot na naman yung ating national budget. Sa buhaya na naman yan mapunta. Talagang dapat magbigay ng sample. Dapat may isang mabitay, may makulong, di ba? May maipakain sa buhaya. Para hindi na gagaya pa yung iba. Kung walang makulong, walang ma-firing squad, talagang mamimihasa at babalik yung mga magnanakaw. Alright, so balik tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Pinagbabato pa ng putik ang gate ng kumpanyang pagmamay-ari ng Diskaya family, ang kumokontrol ng 9 na construction firms sa bansa. Sinundan nito ng hiwalay namang protesta ng Akbayan Youth. Lalo pa raw nangamba ang Forbes Park residents dahil sa kamakailang bayolenteng protesta sa Indonesia at Nepal na may kaugnayan din sa korupsyon. Tumangging magbigay ng pahayag ang Forbes Park Village Management para raw sa security at privacy ng kanilang komunidad. Sinuri ng BNC ang nasabing impormasyong kumalat sa Forbes Park tungkol sa protesta. Hanggang sa natunto namin ang isang Facebook page na nagngangalang Kalayaan kontra Korupsyon. Napag-alaman naming iba-ibang initiatives pala ang mangyayari sa Sabado at posibleng ibang grupo umano ang nagpakalat ng info na nakarating sa Forbes Park. Ayan, so iba't ibang grupo pala ito sa Sabado Umpisa pa lamang yan. Ibig sabihin kung nagsindi tayo ng apoy, ay umpisa sa maliit na apoy, di ba? Tapos kakalat ang apoy, lalaki, hanggang sa hindi na kayang maapula ng bumbero. So yan yung mangyayari. September 21 ay mas lalong palalakihin ang movement na ito na pagprotesta sa mga kurap at mga buhaya sa gobyerno. Hindi lang buhaya, mga mafia. Kung merong mafia sa Pilipinas, nandyan lang pala sa Senado at Kongreso. Grabe mga kababayan, no? Grabe talaga. Okay, balik tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. Anila, hindi raw sila aatake sa anumang property, assets o personal belongings ng sinuman. Tumanggi muna silang magbigay ng on-cam interview para umano sa kanilang seguridad. Sa huling monitoring, wala pang opisyal na pahayag ang Barangay Forbes Park at Makati City LGU tungkol dito. Kaugnay pa rin ng mga protesta versus corruption, nagkakasaraw ng mas malawak na protesta laban sa katiwalian na isasagawa sa September 21, ayon sa anti-corruption groups.
September 21 kasi ang anibersaryo mismo ng proklamasyon ng martial law. Ayon kay Joshua Mata, co-convener na Nagkaisa Labor Coalition, isasagawa nila ang mas malaking kilos protesta sa People Power Monument kung saan libo-libo ang inaasahang dadalo. Maliban dito, posible ring magkaroon ng ilang pagkilos sa ibang mga lugar. Giit nila, kailangang magkaroon ng moral urgency at collective action sa mga nangyayari sa ngayon. Bilyong-bilyong pisong nakulimbat mula sa Kabanang Bayan raw ang issue. Sa pagkilos sa EDSA Shrine ngayong araw, nais din nilang ilabas ang SALN ng mga public official na dawit sa flood control scandal. Ayan, so dapat gagawa ng batas ang Kongreso at Senado na dapat talaga ay mandatory na ipakita ang SALN. At hindi lang yan, dapat transparent yung mga account nila sa mga bangko, di ba? Bakit hindi ipapakita yung bank account? Bakit mayroong secrecy? Public servant ka eh. Dapat makikita ng taong bayan kung yumaman ka ba. Dapat yun. Walang gumawa ng ganyang nabatas eh. Na pwedeng tingnan ang bank account ng isang congressman, ng isang senador. Walang batas na ganyan eh kasi majority pala dyan, 80% ay magnanakaw sa Kongreso at Senado. So konti lang yung hindi magnanakaw dyan. Majority, lahat magnanakaw. Kaya pala walang bill na ganyan. At wala ring bill na itong death penalty. Kasi kasama sila dyan eh. Kaya walang death penalty. Kasi unang mapinalize ng death penalty ang mga congressman at senador kung ganun. Kaya iwas pusoy. Grabe mga kababayan. Talagang ang mamamayang Pilipino na ang maghusga nito eh. Dapat husgahan na talaga ito para matapos na. Okay, so anong masasabi niyo tungkol dito sa napakalaking protesta na mangyayari sa Sabado hanggang September 21? Paki-comment sa ating comment section mga kababayan. Kayo ba'y sasali dyan kung nandyan kayo sa Metro Manila? Ako kung nandyan ako, sasali ako. Di ba? Para marinig ang boses natin. Kasi tayo ang niloloko niyan eh. Pera natin ang nilulustay nila. Maligayang maligaya sila, tayo ay pagod na pagod sa trabaho. Kaya yun yung nangyari sa Nepal. Kasi sobrang hirap ng mga karamihan sa mga taga-Nepal. Pero yung mga anak ng mga politician doon ay Nipo kids. Gastos ng gastos lang. Kaya yun ang kinagagalit nila. Ganon din ang nangyari sa Pilipinas eh. Ng mga Nipo babies, anak ng mga mayayaman. Na mga kurap. Nagdi-display ng magagandang damit, relo, sapatos, kutse. Pero pera natin yan. Pero wala tayong gaanong reaksyon. Kakaiba talaga ang Pinoy, no? Kaya yung mga magnanakaw dumadami kasi hindi natin binigyan ng leksyon. Okay, so paki-comment na lang sa inyong comment section mga kababayan, mga ka-Golden Boy, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.